Ayon po kay dismissed DPWH Bulacan Engineer Henry Alcantara na si ako Bicol Representative Saldico ay nag-insert ng 426 projects worth an estimated 35.24 billion pesos mula po ng 2022 hanggang 2025. Diyan lamang yan sa Bulacan, ha? Kaya matindi po ito si Saldico, talagang gahama na maigi. Ayon po kay Alcantara, ang mga litrato na naka-stockpile noong nakarahang hearing na ipresenta sa Senado, ay yan po ang kickback ni Saldico worth 519 million ng 2022 at 579 million ng 2023. No, kaya mga kababayan, talagang matindi ito si Saldico kung mangurakot at magbulsa ng pera. Hanggang kailan at saan magtatago si Saldico? Hanggang kailan magtatago si Saldico? Sa likod ng kanyang kapangyarihan. Habang ang taong bayan ay naghihirap at nagbabayad ng buwis, siya naman ay patuloy na binabalot ng isyu ng korupsyon, anomalya, sa mga proyekto at paglustay sa pondo at pera ng bayan. Kung tunay po siyang walang kasalanan, bakit hindi siya humarap? Bakit hindi naglaho sa gitna ng mga sigaw para sa hustisya? Ang kanyang pananahimik ay hindi tanda ng tapang kundi ebidensya ng pagkakasangkot. Hindi siya pwedeng manatiling ligtas habang ang mga proyekto ay pinagdududahan at ang kaba ng bayan ay naubos ng iilan. Panahon na para panagutin si Saldico. Kasabay ang iba pa niyang mga kasapakat na nasa taas. Marami pang silang sangkot. Hindi siya dapat magtago sa likod ng Kongreso, sa likod ng alyansa, o sa likod ng katahimikan. Ang dapat niyang harapin ay ang galit at paniningil ng mamamayang matagal ng niloloko at inaapi sa ganitong uri ng mga politiko. Ang hustisya ay hindi dapat maghintay. Kung si Saldico ay tunay na lider, humarap siya ngayon. Humarap siya ngayon na. Dahil ang isang lider na nagtatago ay walang karapatang tawaging lingkod bayan. Walang karapatan.